Dito muna tayo sa FXpedia. So let's explain pips, lot size, spread, and leverage. Okay? So ano ba yung pips? Ang ibig sabihin po ng pips is percentage in points. So ang percentage in points, yung pips, mini-measure natin yung mga assets, yung movement ng assets through pips. Okay? Through pips. Hindi ako magaling sa math, so bear with me. Medyo mahirapan ako mag-explain sa part na to. So for example, no? So for per asset, iba-iba ang pag-measure ng pips. Okay, iba-iba ang pag-measure ng pips. So for euro, kung makikita nyo sa chart natin ngayon, puntahan nyo yung chart ngayon habang dinidiscuss ito. Nakaharap ba kayo sa chart? Nakaharap kayo sa chart ngayon, guys? Meron, coach. Ako meron. Okay. Punta kayo sa euro. Okay. Sa euro, Saan, coach, meron dyan hindi tayo makikita sabay. kayo. Okay. May makikita kayo number dyan. 1.0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. After ng point. After ng decimal. Okay? After ng decimal, so ibig sabihin niyan, di ba, 1 euro. 0.00 pachuchug ganyan, ganyan. So, meron ka makikita after the point na 5. Para ma-count mo yung pip, no? Kailangan mo tignan yung pang-apat na numero. Yung pang-apat na numero, hindi yung pang-5, yung pang-apat. Okay? So, for this example, yung 72.28 naging 77.30. So, ilang pips siya? So, ang nangyari, meron tayong 2 pips. Okay? Kasi itong 8 mo, naging 0 or naging 30, itong 28 mo. Nagets yun? Gets po. Yes, coach. Na malinaw naman yun, di ba? So, bibilangin nyo yung pips sa pang-apat, hindi sa pang-5, ha? Hindi sa pang-5. Yes, Ganyan yung sa euro or sa forex pairs. Ngayon, sa indices, US 30, US 100, US 500. Ito yung madalas kong tinatrade. Hindi siya pips, it's points. Okay? It's points sa indices. Okay? So, paano i-compute ang points sa indices? So, ang nangyayari, sabihin natin, ang price ni indices is 17,660.50. Biglang yung price naging 17,690.5. No? So, ang mangyayari, ang naging points mo is 30 points. Okay, bakit? 660, 690, minus nyo yan, it's 30. Kuha? May minus lang po. Pero kasi Wala po yung pa-add eh. Sabi natin naglong ka, tapos ina-expect mo tataas ng 30 pips, 30 points, ayan. Okay? Ano yun, Kai? May tatanong ka? Ano po ba dapat? 30 points lang. Hindi, ano lang, example lang yun. Okay po. Hindi dapat 30 points lang targetin mo. Kaya nga pinadali ko yung buhay nyo dun sa ano, di ba? -1. Para di nyo naisipin yun. Malinaw? Okay. Malinaw Coach, po. na-gets ko yung sinasabi ni Kai. Dapat walang 0.5 kasi di ba pag minus or inad yung 0.5. Kasi finlat ko lang. Pero Ah, usually wala naman talagang point. Tinanong ko lang sa actual chart. Ang kukopyahin nyo to yung points dito. Yung tatlo dito. Kaya naging 690, edi 30 points siya. Sinama ko lang yung points sa chart. Okay? Papasakitin ko yung ulo nyo, tapos mamaya may papakita ko sa inyo. Okay? Sa crypto, guys, ang pips ang sukat. So, sabi natin, ang Bitcoin, ang pips niya 0.01 nag-start. 0.01. Okay? So, for example, si Bitcoin, nag-gain from 59,300.01 to 59, sa MT5 to kasi sa actual chart, hindi mo makikita tong ano ba tawag ito? Ilang decimal na to? Alam niyo yung, hindi ko naalala. Second decimal place po. Oo, yung ganun. Hindi na siya abot doon. Sa trading view makikita nyo hanggang dito lang. Wala na to. Pero kung sa MT5, ganito yung tsura niyan. 59,300.01.
Tapos, naging 59,300.02. Ilang pips yon? One Ilang pips. pips yung inangat? 1 Sa pips. coach. Tama, 1 pip. So, nagigets yung pips? Kahit Gets. pa paano, nagigets? Okay. Yes, po. Sakit sa Actually, ulo to eh. mas gets ko yung explanation mo, coach, kaysa dun sa mga nakaraang mga seminar. Okay, ito na ba i-explain nila sa pips? Ewan ko, nalalim. Tsaka English kasi sila mag-explain eh. Ang hirap Oh, sige. intindihin Okay, minsan okay. eh. Okay, sige, sige. So, we're going to English. Okay, sa lot size naman tayo. Okay, nagets na yung pips, no? Nagets na yung pips. Punta naman tayo sa lot size. Ngayon, sa crypto kasi, itong pagkakaiba sa crypto. Kung sa broker ng crypto, sa broker ng crypto, walang lot size, lot size. Ang ine-emphasize doon, kung ilan ipapasok mong capital sa trade na yon. Ganun lang kadali. Kung pinanood nyo yung tutorial ng sa OKX, kung $10 lang, edi $10 lang sa trade na to. Okay? With mostly brokers ng Forex, ganito yung itsura. Okay? Ganito yung itsura. So, we have our lot size. So, ang kaiba niya sa crypto, ang Forex, hindi nyo malalagay na gusto ko $10 lang sa trade na to. Hindi siya ganon. Ang paggamit niya is for lot size, from lot size, no? So, for example, no? This one. Ang ginamit natin na lot size sa trade is 0.01. Okay, 0.01. Makikita nyo yun sa chart. Ito. Makikita nyo sa taas. 0.01. You can see it, right? MT5 Yes, to. coach. Ito, trading Yes, view. coach. 0.01. Per pip, pag 0.01 ang gamit mo, pag gumalaw ng per pip, gumagalaw, makaka-earn ka ng 0.10 or 10 cents. 10 cents of a dollar. Tama ba? 10 cents of the dollar per pip. So, sabihin natin na for euro, no? Ito gamit mo 0.01 1.07000. Parang 6 to, 2, 4, 6. Huwag niyo Sobra, pansinin coach, itong 1. sobra. Pansinin yan. Imagine niyo pang 5 to Kakamali na. Hindi, edit ko na lang. Edit na lang, nandito na tayo. So, for example, hindi. Dapat ito yung 0, ito yung 1. Ayan, tama na. Okay. Sabihin natin na si Euro, umangat si Euro, no? Umangat si Euro. Okay. So, from 0.711, naging 0.712. Ilang pip yun? Ilang pip yung inangat? 2 pip, coach. Ha? One pip. Tama. 1 pip, Kasi coach. nga pang-apat, di ba? O 1 pip lang Pang-apat, pala. tama. Okay, 1 pip. So, dahil 0.01 ang tinaya mo sa trade na yon, ilan ang kinita mo? Coach, dapat 0.10 $0.10. Tama. 10 cents. Kasi 10 cents. per pip eh. Kasi Oo. per pip, di ba? Okay. Bakit ito naka-20? Dapat 10 yan. Kasi nagtuwa tayong kasi kanina. Kaya ganun. Tinetesting mo yata, coach, kung nakikinig eh. Hindi. Mali talaga yan. Tinetesting no? Ayan, para mas nadali. Okay. Okay. So, scenario, sabihin natin 0.01 yung ginamit mo sa trade na yon, tapos naging 2 pip yung galaw ni Euro, ilan na yung ma-earn mo? 2 pips. Point. Ha? Saan, coach? 20. 20 cents. 20. Tama, 20 cents. Tama. Okay, so nagigets? Okay. Now, sabihin natin, ang 0.10 per pip, $1 per pip ang ma-earn mo sa 0.10 na lot size. Lot size. Okay? Na lot size. So, itong 0.10, so sabi natin, di ba, gumalaw ng 1 pip, ilan yun na-earn mo?
umangat ng isang pip, gamit mo 0.10 ng slot na lot $1. size. $1, coach. $1. Okay? Sabihin natin, 2 pip, yun ang dagdag. Ilan na to? Yung na-earn mo. $2. $2. Okay, correct. Okay. Now, pag 1 naman yung lot size na pinili natin, that's $10 per pip. Hindi to pare-pare sa lahat ng currency. Kailangan nyo siya tingnan. Okay? I think this is for indices. Naalala ko. So, kung 1 lot size ang pipiliin natin at umangat ng 1 point si... Ay, 1 point tuloy. Oo nga, umangat nga ng ng 1 point si indices. Ilan yun? $10. $10. Eh, pag 2 points yung umangat. $20. Okay. So, ganun kalaki yung kayang gawin nung 1 lot size. Okay? So, ang next ko i-explain, nagets ba yung lot size? Kahit paano, nagets naman? Yes, coach. Yes. Okay. May papakita ako. Kasi next ata leverage na eh. Ah, hindi. Spreads pa pala muna. Sige, spread muna. Bago yung lot size. Ay, yung leverage. Coach, sa indices yun, no? Like Nasdaq, ganun. Nasdaq, US 100, S&P 500. Yan. Iba pa po Pero, kapag sa mag-google nyo yun. Mag-google nyo yun. Pero basta may Ah. papakita ako sa inyo. Mag-google nyo, kunyari, ano yung lot size for indices, lot size for euro, ganun. Para mas madali. sige po. Kaya ito, example lang to. So, now, sabi natin, spread naman ang pag-usapan natin. Ano ba yung spread? Pakibasa ako, Paparads. Hindi ba si Paparads? Sige, kayo na lang, Kay. Spread, market's price versus broker's price. Every broker have a different spread. Crypto brokers don't have spread. For Xness, 0 to 0.2 spread. Most of brokers mataas spread ng umaga. Okay. Hindi ko rin nalagay dyan kapag malaki rin yung spread pag bibili kaysa yung magsisell. Kaya gusto ko nagsishort. Pero yun nga, yung spread is self-explanatory. Kunyari, ang price ni Bitcoin or ni Euro is 1766. Dahil may spread tayo na 0.02, ang magiging spread mo is magiging 1766 0.2. So, bago mo siya maibili, okay, ganito yung tsura. Teka lang, escape ko lang. Ay, hindi pa tumama. Ayan, na-stop loss tayo guys, oh. So, hindi ko lang tatama. Kailan ko ito na matatama. Ayan. Na-stop loss yung entry natin dito guys. Okay? So, for example, no? 63,152 yung price ni Bitcoin. Or basta 63,152 para mas main. Yung broker mo, merong 0.2 na spread. Coach, yung sa taas Sabihin po, natin, pwede rin po makompute gamit yung price sa taas. Tama po ba? ha? Yung price po Ito? sa taas, po, pwede po yan yung gamitin. Kaso nagbabago-bago po eh. Okay na po yun, Coach. Okay, umpansin Sorry, ito na Coach, lang. ginulo lang Okay. kita. Kaya ayoko gamitin niya kasi gumagalaw eh. Kaya fix na lang tayo, fix. So, 63,152 yung price. Tapos, ang gusto mong gawin is mag-long. No? Gusto mong mag-long. Usually, ang gagawin ni broker, dahil may spread ka, 63,1 point. Kung 63,152 yung entry mo, gusto mo hindi, sorry. 63, yan yung current price, di ba? Current price, 63,152. Current. Yan yung current price. Okay? Tapos may nakita kang entry sa gusto mo mag-long, no? 63,150. Okay? Ang spread mo is ilan? 0.2. 0.2. 0.2. Tama. Now,
Ang mangyayari, syempre, si ikaw, hindi mo naman may spread, mag-entry ka, eksaktong 63, mag-limit order ka. Limit order. Mag-set ka ng limit order or pending order sa 63,150. Okay? Tumama yung price, uh, 150. Tama ba? Okay. Pero dahil may spread, hindi ka nakapasok. Okay? Nagets ba? Dahil sa spread. Ang nangyari, 63,152, pero ang pina-entry sa ni price is 63,2. Dahil ang target mo is 63,150, eh hindi mo alam na may spread. 63,152, siya lumipad. Nagets nyo ba? Naintindihan nyo ba? Yes, So, coach. may makikita kayo nito sa market minsan na sasabihin nila sa social media, ay, hindi tumama yung entry ko. Ba't ganun? Kasi nga, may gap sa price saka sa market price. Broker's price saka market price. Malinaw yon, nagets yon. Gets po. Kasi hindi, so ibig sabihin, ano ba yung importance sa itong spread? Itong spread is yung fee ni broker. Yung kaya may gap sila. So, dun sila kumikita rin, bukod sa commissions. At the same time, pag nagde-trade tayo o mag-entry tayo, kailangan nyo i-consider yung spread. So, ibig sabihin, kung gusto mo pumasok ng 63,152, 63,151, minsan ginagawa ko para din ako mag-compute, 63,151 pumapasok na ako para maiwasan ko yung spread. Or hindi ko maiwasan yung spread para lang tumama sa entry ko. Yun yung importance niya ng spread. Para kailangan malaman nyo yung spread ng broker nyo. Malinaw? Coach, ano So, ulit ibig to? sabihin, Buy Yes, long? coach. Itong scenario na ano to. yan? Ano po yung scenario dito? Maglo-long o mag-short? Kunyari, maglulong ka. Oo. Maglo-long po. Ang entry mo, 63,150, tapos 63,152 yung price, current price. Ang limit order mo, nag-set ka ng limit order ng 63,150. 150. So, anong nangyari? Tumama ng 63. Wait lang. Ito para mas tama ito. Nagets ko na yun. Ako yung nagulo sa ginawa ko eh. So, yung price tumama na 63,150.20. Eh, ang order mo nasa 63,150. Nakuha ba yung order mo? Hindi po. Hindi po. Tama. Kasi nga, 63,150.20 pa lang dahil sa gap. Ito na yung sakto. Pero Sa limit nagigets mo order naman, lang di yan, ba? no, coach? Sa limit order lang Ah, siya, no? Okay. Gets na. hindi, kahit naman di sa, kahit sa actual, pag pinindot mo to, mayroong bibigay sa'yo na price si broker, nung anong broker mo. Depende sa spread. Kaya hindi lang to limit order, pati instant order, may spread. Okay? Ganyan po yung sa Owanda, coach. Malaki po yung spread. Bali pag Oo. nagsisend po ako, nasa baba ng price yung binibigay sa akin. Negative agad. Tama. So yun yung example nun. Kaya minsan pagpasok nyo sa trade, may negative agad kasi dahil sa spread. May gap sa price saka sa actual market. Maraming Kaya kailangan yung, nabibiktima dyan. oo, kaya, tawag doon. Lalo Ang na yung laking mga bagay ng coach, spread, yung lalo fee. na yung mga precise na trader, yung sobrang accurate. Hmm. Hindi minsan Especially those pumapasok people. yung hindi Yung mo entry. pumapasok yung entry. Dahil Yes. sa So, spread. kailangan nyo i-consider yung spread pag nagde-trade kayo. Siyempre, hanap din kayo ng broker na mababa yung spread. Kaya, pinili ko rin yung XNES. Mababa kasi talaga yung spread. No? Malinaw? Nagets yung spread? Yes, coach. Ito yun, no? Makikita nyo rin dito. I-settings nga natin to. Ito. Ba't kasi nakaganyan? Ito dapat eh. Okay. Kumbaga, ano po bang pinakatulong ng spread, coach? Para malesen Walang yung gas tulong. fee mo? Or, Kita o para ng maka-entry broker ka lang? yun. Pampagulo lang. Kita Oo, ng kasi di ba, broker yun.
Oh, example, Sa di ba broker kasi yun. So, broker kasi yun. Yung kaya may price gap kasi nga doon kumukuha ng fee si broker sa mga trades mo. Mm. So, ang gagawin mo as a trader, dahil alam mo may spread, i-adjust mo yung entry mo based sa spread. Para okay ba? Para lang makapasok ka talaga ng ano, makapasok ka lang talaga ng ano, Pumasok na tayo na trade natin. ng sakto. Oo. Ay, hindi tumama. Ayun. Yung akin coach tumama, ano. Ay, hindi niya Tumama? po. Okay. Opo. Pero konti lang yung na-feel niya sa FVG. Yeah. So, anyways. So, dito ko hindi pinapakita yung on-ask price. Kasi hapon na. Wait lang ah. Ay, tatataas. Ayan na makikita nyo yung pagitan. So, kung gusto kong bumili, ayun yung gap oh. Pag bumili ako, mapupunta dito yung entry ko. Sige na, example ko na. Live account to, kakapasok lang na itong ng pera na to. So, gagawin ko 0.01. Tingnan nyo, may negative agad ako ha. 0.01. Bibili ako ha. So, dito mapupunta yung price. Ay, accept. Napakasuga pa naman yan, coach. Ang laki niya, no? Sabado kasi. Sabado. Ayun. Wala naman, kumaga, open lang, ang crypto lang yung mark. Kaya nga, pinaano ko yun, di ba? OKX saka ito. Kung Forex, mas maganda sa ano. Nasa na yung ano ko. Pagka pro ka na upsi, pwede na yung zero spread. Kaya lang may certain, O, ewan ko kung tama, ano yun. pro. Di ba? Kaso Pag pro, minimum ng $200. Ayan. Ah, Ayan na. okay. Nakita nyo, ayun yung entry ko. Dito ako gusto bumili sa price na to. Pero dahil sa spread, nandito na ako. So may negative na agad ako. Eh hindi ko naman gusto talaga bumili dun eh. Dito ako gusto bumili. Pero dahil may spread, dito ako Ah, nakabili. Yung red na yan yung spread sa pagbili. Pag sell ko, okay lang. Hanggang dito lang yan. Tignan mo. Oh, dun agad nakapag-sell agad ako, di ba? Kaya mas gusto ko nag-short eh. pero coach, di ba yung pala yun. pagka sa crypto naman sa Binance, wala namang spread, di ba? Wala, May wala, fee wala, lang wala. sila after mo Kaya ma-close yung pinaano ko sa OKX or sa ano lang talaga sa mga forex, sa mga indices. yes, mga broker indices lang. Pero actually sa indices yung sa lahat kaya gusto ko rin i-trade ang indices, guys. Talagang halos zero ang ano sa indices. Spread. Ever since. Ang forex ganito yung spread. Pero sa indices minsan zero eh. Talagang zero, wala. Coach, dito na Ayun. rin nata masasagot yung tanong ko nung pang panahon. Kasi di ba minsan Anong panahon naglalagay yan? ka ng Grabe yung ano, panahon na yun. 2021, 2022. Kasi di Mm. ba may time na naglalagay ka ng stop loss and take profit. Yun nga lang minsan, Mm. naabot na siya, pero hindi pa nagko-close yung ano, yung order o yung Right. position. Kanya, mapa-TP, mapa-stop loss. So yun po. Tama, tama. So ganun siya. Actually no bago ko hindi ko rin alam to. So kailangan ko pa siyang aralin. Saka alam mo siya i-consider kasi mai-imbiyer na yung ano mo, yung entry mo. Yung kaya sobrang accurate. Dati ganun ako nung bago. Sobrang accurate ako sa entry. Tapos, magtitimama. Dumikit na eh. Sa chart mo dumikit, pero sa broker hindi. Dahil nga sa spread. Malinaw? Yes Malinaw, So, po. ang coach. ginagawa ko minsan, hindi ako masyadong technical sa ano. Basta may stop loss ako, hindi na ako masyadong ngayon hindi na ako masyadong technical. So, para hindi na ako mag-compute kung ilan pa yung spread. Kunyari, ang entry ko, ito, example, ang entry ko, 63,176. 63,170, 5. 175, papasok na ako eh. Kaya pala Para, coach, kaya ah, pala coach pinunol mo ako nung una nung sobrang ang accurate or precise kasi nasanay ako dun sa hindi naman pala kasi, kailangan. Di ba? Kasi oo, syempre yung mga dating seminar, kailangan ganyan, kailangan ganito. oo. Kaya maganda rin na, yun nga, kaya nga, for example, mahaba yung FBG ko, hindi, lalo na kung support resistance ka, medyo mahirap yun. Eh, pag FBG malapad, at least, first FBG, pwede mo agad dikitan eh. O kunyari, ganyan entry mo, ganyan ka mag-support resistance. Oh. Pero kung FBG ka, kunyari, ganyan, oh, makaka-entry ka na agad sa pinakamalapit. Eh, lagi naman didikit yan eh.
So, ito minsan hindi ko na kailangan ano yung spread, tatama talaga yan. Kailangan din talaga parehas din yung chart mo Okay. sa chart ng TradingView. Yung pala yung dahilan noon, kaya doon na tayo umi-entry. Mm. Pero hindi lang yung dahilan tayo, pero FBG kasi siya. Dati naman siyang previous support and resistance. Pero mas mataba na kasi siya, di ba? So, any here, ay yung idea mo, kumbaga, hanggang doon. So, kung mag-exceed pa yun, mali na yung idea natin, no? Pag lumagpas pa. Kaya ang target mo lang FBG. Kahit lumagpas yun, okay lang kasi tatama pa ng order block yan. Gets? Nagets yung spread? Balik, Nagigets so far? Coach, balikan. Yes, coach. Balikan ko na lang tumama yan. Naligaw na ako. Ang daming tao. pwede po pabalik Sige sa lang, chart. sige lang. Sige. Kunyari yan, coach, sa sell limit. Tas i-input na natin sa MT5, 63181.4. Mas ano dapat, coach, pag short sa baba nung line? So dapat 63.180 Hindi. Pag short kasi, katulad nun, minsan walang exact price. Ano eh, maliit lang yung spread. Maliit lang yung spread kapag short. Okay. Sa long tayo magkakaproblema pala. Sa long yung medyo malaki yung malapad yung spread. Yeah. Weekend pa. Ang ano kasi nila doon, ang reason nila, kaya malaki yung spread. Kaya pag umaga sa kapag weekend, kasi nga wala naman nag-trade ng weekend. Saka ng umaga. Kaya nilalakihan daw nila yung spread. Tsaka coach, pag demo, malaki ang spread. Okay. Kaya yung malaki rin Coach, yung spread lahat ba doon. ng, Pag demo. lahat ba ng broker may spread o may broker na walang spread? Broker ng crypto, wala. Pero yung, like ito, Xnest, kasi nag-research ako bago mag-ano rin ng ano eh. Yung Xnest kasi minsan 0. Depende rin, 0.0. Pero max na yung 0.02. 0.01 yung pro eh. Alam ko, yung spread. Yan. Xness, yung pinakamababa Oo. yung spread. Oo. Sa Exxon kasi napapansin ko, naririnig ko sa mga napapanood ko. Yun yata yung pinakamalaking spread eh. Okay. Ayun. Pero so far na-gets yung spread. Ito lang, close ko lang. Gets po, coach. Na-gets yung spread, guys. Okay. Okay. Tapos na ba? Ayun na. Okay, leverage na tayo. Tata sa leverage. Iba yung leverage sa crypto saka sa forex. Sa forex medyo complicated. Sa forex, sa crypto kasi pwede mo i-adjust anytime. Nakita niyo, ewan ko no. Kaya maganda rin taluguro talaga mag-Sabado na lang, next Saturday na lang kayo mag-live trade. Kasi sa crypto guys, pwede niyo i-adjust yung leverage manually sa order nyo. Ayan, katulad nito. Pagpapasok ko ng trade dyan, a-adjust ko yung leverage dito. Okay? Madali lang i-adjust yung leverage. Sa Xness, parehas lang to sa Xness, ay sa OKX ha. Ganito rin yung itsura. May problema lang sa chart ko sa ano, hindi ko siya maayos dito sa TradingView. Ang pinagkaiba niya ng crypto sa forex, ang problem is pag naset mo sa broker mo, sa account mo, pag nagawa mo yung account mo, doon pa lang mag-iisip ka na kung ano yung broker, ano yung leverage na gagamitin mo. Is it 1:100, 1:200? Pag nakita niyo 1:200, 1:2000, ibig sabihin nun, ikaw yung 1, tapos leverage yung bibigay sa'yo. Okay? So, ang mangyayari dyan, pag nag-deposit ka ng 100, ang magiging buying power mo na is $10,000 dahil sa leverage. Okay? Dahil sa leverage. Kung 2,000 ang pinili mo, magiging $200,000 ang buying power and selling power mo. Nagigets niyo yung pag sinabi kong buying power saka selling power? Yes po, coach. Kumbaga, Pahiram siya na lakas. Parang pinahiram na kapital sa inyo na hindi nyo kailangan bayaran. Of course, may mga broker na pag sa Xness walang commission yung paggamit ng leverage. May mga broker na pag ginamit mo leverage, dahil may commission yun. May kasamang commission yun. Okay? So, ano advantage ng leverage? Siyempre, pag mas malaki yung leverage, mas mataas yung profit mas makakasabay ka sa malalaki yung pera kahit $100 lang yung pera mo. Makakasabay kang kumita doon sa mga malalaki yung capital. Ang risk lang doon, dahil malaking leverage mo, mas madali kang maliliquidate. Ano nangyari? Pumasok yung order? Yan, na-stop loss tayo. Na-close agad yung trade. Mukhang lilipot si Bitcoin. Ano yun, coach? Pero Biglang anyways, lumipad. ayaw ko sa kanya. Ayaw siya. Baka,
Pero kasi yun nga, 'di ba meron doon ano, consolidation saka equal high. Doon siya tumama. So anyways, ayun. So mas mataas yung leverage na gamit mo, mas madali ka rin pwedeng ma-liquidate. Okay? Pero ito, in terms of lot size, kasi nga dahil iba, medyo iba si crypto. Kasi sa crypto pwede mo adjust yung capital, yung leverage manually. Sa ano kasi, sa Forex, lot size ang batayan. Okay? Okay. Para example sa euro, no? Ang one lot ni euro is 100 volume. Okay? So, ano ba yung volume? Imagine, bumibili ka ng bigas. Para makabili ka ng 1 kilong bigas, kailangan mo ng magkano? Alam niyo ba kung magkano 1 kilo ng bigas ngayon? 60? 60, 55. coach. 50 60, plus? coach. 60 or 55. Okay? So, ganun din sa volume. Para makabili ka ng isang lot ni Forex or 100 ng isang lot, kailangan mo ng 100,000 USD. Ang tanong, meron ba dito may 100,000 USD? Meron po sa panaginip. Sa Ikaw, panaginip. coach. Ikaw lang po ang meron eh. Pero nagamit ka Pagkasakali na. pa lang. Hospital nga ako, di ba? Kaya ang hirap ngayon eh. So, etong 100, so, ang sagot, wala sa ating may 100,000 USD. Okay? Doon papasok yung leverage. Doon papasok yung leverage. Again, ang tanong, 100 times 100 is $10,000. So, meron ka ng 10,000 USD. Makakabili ka ng one lot size ni USD, ni euro? Hindi po. Bakit? 10,000 lang po yung ano eh. Yung pinahiram, yung ano, naging ano, after na leverage, 10,000 lang po yung ano, capital mo. Tama. Ang pwede mo lang i-trade kay euro is 0.10 na lot size. Malinaw? So, ang per pip mo, pag gumalaw, is $10. Kay euro to ha. Kay euro to guys. Ito yung pip per lot size ni euro. Pag gumalaw, pag gamit mo 0.10, 1 pip lang is $10 na agad kay euro. Okay? Kaya ang gusto ko rin kay XNet kasi 2,000 yung leverage. Kahit maliit yung capital mo, makakapag-trade ka pa rin ng 0.10. Malinaw? Coach, Malinaw medyo ba, ano guys? lang, coach. Di ba kanina yung Okay. 0.01 ay yung 0.1, yun yung $10 natin. Tama ba? Iba, O, tama. iba kasi sa euro. Iba kasi sa euro. Kaya sabi ko Ah, sa inyo, per pairs, per indices, forex, iba-iba siya. Sa euro ganito. Ganito yung setup. Ang 0.10 niya, $10 per pip. Pag 0.10 ha. Okay? So, ngayon, anong pinagkaiba mo? Sabihin natin na mayroong $100,000. You can opt to choose or hindi, sabihin natin ang pera mo is $10,000. Tapos wala kang leverage, no? Pinili mo yung 1:1. Makakabili ka ba ng one lot size ni euro? Yes, coach. $10,000 ang makakabili ka ng one lot size? Ay, hindi, 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 coach. hindi Wala po. kang Hindi, coach. leverage. Hindi, coach. Hindi, Okay. coach. Okay, sabihin natin may $10,000 ka, tapos meron kang um, 100 in the leverage. So yung $10,000 mo times 100 is meron kang 1 million dollars. Okay? Makakapag-trade ka ng one lot size ni euro? Yes? Yes, coach. Yes, coach. Okay. Ngayon, ito ang problem sa ibang broker dahil mababa yung leverage. Hindi ka makakaabot sa one lot size. Pero dahil 2,000 na leverage ni Exness, pwede ka umabot. Pero hindi ko kayo ina-encourage, lalo na pag newbie kayo. Kaya sinabi ko nga sa inyo, pag nag-register kayo, make sure it's, ano ba sinabi ko? 500, 100? 500, coach. 500. 500 lang muna. Okay, 500 lang muna. Malinaw? Ngayon, ano pa yung nagkaiba? Nung may $100,000 at merong $10,000, teka lang, sulat na lang natin. Ito pera niya,
Tapos leverage niya 1:1 lang. Wala na. Wala naman dilaw eh. Pink saka yun na Ano ba lang. yan? Ilan. Ano ba nangyayari? Ayan, 10,000. Sabihin natin, mayroong kang ano ba nangyayari? Ba't tayo maayos yung ano ko? Teka nga, may sira tayo mouse pa. Ayan. So, ngayon, sabi mo may $100,000 ka, walang kang 1:1, no? Makapag-trade ka ng lot size na one lot, right? Kahit wala kang leverage. Yes, coach. Okay? Now, sabihin natin $10,000 ang pera mo. May 100 ka na leverage. So, ang sagot dyan, ilan? 100,000. Hindi ba 1 million? 1 million, di ba? 1 million, coach. Ay, 1 million, coach. Okay. 1 million. Okay, 1 million. Di ba? Sakit sa ulo. May mga numbers. Okay. So, yan, 1 million. Now, makakapag-trade ka ng USD? Yes, coach. Yes, coach. Magkano initial capital mo? $100. Okay, $100. Ayun. Tandaan nyo na kung per pip is $100 ang isang lot, pag nag-negative ang pip, nag-long ka, tapos nagne-negative ang pip, sino mas madaling maliliquidate? Yung 10,000 or $100? Yung 10,000. Right. Kasi tandaan nyo, kahit may 1 million siya na buying power, may $10,000 lang siya. Malinaw? Yes, coach. Malinaw, coach. Nag-get so far? Yun yung sagad na kaya kong paliwanag sa inyo dahil komplikado talaga siya. Okay? Mas naintindihan ko, coach. Mas malinaw. Naiintindihan naman? Okay, sige. Thank you. Yun yung gusto kong malaman, coach, bakit mas mabilis nauubos yung mataas yung leverage. Yun pala yun. Right. Kasi ang laki nung lot size na ginagamit. Saka maliit yung capital, ganun.